Pag-usapan natin ang tungkol sa pinagmulta ng NBA ang head coach ng Clippers at ang ika-10th anniversary ni Adam Silver bilang NBA Commissioner at ang nalalapit na birthday niya, at pag-uusapan din natin ang plano ni LeBron James na team sa Las Vegas. Ang head coach ng LA Clippers na si Tyronn Lue ay pinagmulta ng $35,000 dahil sa pambabatikos ng publiko sa officiating at para sa pag-question sa integridad ng mga opisyal ng laro. Ito ay inihayag ngayon ni Joe Dumars, Executive Vice President, Head ng Basketball Operations. Ang mga aksyon ni Lue ay naganap sa labas ng Clippers locker room pagkatapos ng tagumpay ng koponan laban sa Golden State Warriors noong Pebrero 14 sa Chase Center. Samantala, ang coach ng Golden State Warriors na si Steve Kerr ay naabot niya ang kanyang ika-500 na panalo sa loob lamang ng 764 na laro, na ipinagmamalaki ang hindi kapani-paniwalang 654 regular season winning percentage sa loob ng kanyang 10 season bilang coach ng Warriors. Ang panalo noong Huwebes ay nagpabuti ng Golden State Warriors sa 27-26 sa panahon ng 2023 hanggang 2024 NBA season, ngunit higit sa lahat, binigyan ng Warriors ng 2.5-game cushion sa Jazz para sa number 10 seed ng Western Conference na yon ang huling pwesto sa play-in tournament. Samantala, ito ang mga tanong at sagot kasabay ng ipinagdiwang ni Adam Silver ang kanyang ika-10 anibersaryo bilang NBA Commissioner ngayong buwan. Sumang-ayon ang Commissioner sa isang Q&A sa NBA.com. Binanggit ni Silver ang patakaran sa paglahok ng manlalaro, All-Star Weekend, ang paparating na negosasyon sa karapatan ng media at ang kamakailang pag-usad ng scoring ng liga. Tinanong din si Silver kung natuwa ba siya sa tugon at pagpapatupad ng unang in-season tournament. At mayroon bang anumang mga pagbabago na binalak para sa susunod, maliban sa pagpapalit ng pangalan, ngayon ay Emirates NBA Cup. Ito ang sagot ni Adam Silver sa media, "Oo, nalulugod kami sa unang pag-ulit ng paligsahan. Maaaring may ilang mga pag-aayos para sa susunod na season, ngunit bahagi ng dahilan kung bakit ako nag-aalangan ay kasalukuyang pumapasok kami sa aming mga negosasyon sa telebisyon at ang mga bagong deal na iyon ay hindi magsisimula sa susunod na season ngunit ang season pagkatapos ng susunod." Tinanong din ng media si Silver tungkol sa pagpapalawak, "Ano ang gagawin mo sa lubos na pampublikong pagnanais ni LeBron James na maging bahagi ng isang team ng pagmamay-ari para sa isang koponan sa Las Vegas, at ang Mexico City ba ay isang makatutuhanang destinasyon?" Ito ang sagot ni Adam Silver sa media, "Ipinagmamalaki ko ang katotohanan na ang isang manlalaro ng kalibre na si LeBron James ay nangangarap hindi lamang maging isa sa mga pinakadakilang manlalaro kailanman kundi pati na rin ang pagpasok ng pagmamay-ari." Sinabi rin ni Silver na nakita namin iyon kay Michael Jordan sa Charlotte at Grant Hill ngayon sa Hawks. Kasama si Shaquille O'Neal sa Kings, David Robinson sa San Antonio at Dwayne Wade sa Jazz. "Sa tingin ko iyon ay isang natatanging tampok ng aming liga na ang mga manlalaro ay hindi lamang nangangarap na magkaroon ng hindi kapani-paniwalang karera sa paglalaro ngunit nakikita rin ito bilang isang pagkakataon na maging bahagi din ng pagmamay-ari ng isang koponan." Sinabi rin ni Silver na sa mga tuntunin ng Mexico City, "Naglaro kami ng maraming regular na season na laro sa isang first-class na arena doon. Ito ang pinakamalaking merkado sa North America at mayroong malaking populasyon ng Hispanic at Mexican American sa US. Ang isang potensyal na pagpapalawak sa Mexico City ay nasa aming radar." Yun lang, salamat.